So hello mga ka-electrical, no? So ito yung setup natin na green setup, no? So paliwanag ko lang kung ano yung mga nakalagay dito, no? So unang-una is yung breaker natin na dalawa, para sa solar panel, para sa battery. So parehas 50 ampere yan, DC breaker, no? Then LVD, low voltage disconnect. So 12 volts to 36 volts to. So merong input voltage which is 12 volts. Ang rated power na naka-input dito. Then output voltage is 12 volts rin. Okay. So kung ano yung ilalagay mong input, yun din ang i-output niya. Kung 24 volts, magiging 24 volts din ang output. Okay. So sa ngayon, 12 volts tayo. Kaya itong LVD natin, input is 12 volts, output is 12 volts. So ibig sabihin ng LVD ay low voltage disconnect. So nilagay ko to para sa disconnection ng battery, if ma-full drain siya, no? Ang iniiwasan ko rito is hindi siya ma-full drain yung battery. Dahil once na madalas na ma-full drain ng battery, ay yun ang ikasisira ng battery nyo, lalo na kung bago yan, no? Kung luma naman yung battery nyo, kung ayaw nyo gumamit ito, walang problema yun. Okay. So low voltage disconnect, di-disconnect niya kung ano yung sineting mo rito na voltage, then reconnect siya pag na-charge na yung battery mo. Kung anong desire na gusto mong reconnect, ikaw masusunod dito. So may dalawang button yan dyan, para sa adjustment. Okay. So yung breaker naman natin DC, yan, napakasimple lang, on off lang rin yan, no? So nagtitrip yan if magkaroon ng problema, but as isolator to, no? So pwede ka magpatay sa battery if kailangan mong i-maintenance yung battery nyo, o lilinisin, o i-disconnect mo, miski sa solar panel, no? Yun ang main purpose niya, for isolating solar panel at saka battery. Okay. Then ito yung relay natin na 12 volts 100 ampere. So makita nyo apat na terminal lang yan, no? So itong nasa baba maliit ay supply yan, 12 volts. Then contact, normally open to. Once na masupply ng 12 volts DC itong relay natin, ay magko-close contact to. So main purpose nito is switching. Okay, nakaka-connect siya sa LVD itong supply natin. Once na mag-on ang power o mag-reconnect yung low voltage disconnect natin, magkakaroon ng supply yung output, then pupunta rito yon sa relay natin. Ayan. Then magkakaroon ng supply, then mamamagnetize niya yung contact, then magko-contact tong dalawang terminal natin, which is yun ang ginamit nating switch as for itong inverter natin. Siya yung nagte-turn on at nagte-turn off. Okay. So kapag nag-low voltage yung battery mo, mag-open to, then kapatay yung mismong inverter natin. Okay. So then yung SCC, ito naman yung SCC natin, yung green. Okay. Yung SCC natin, ang main purpose niyan ay i-convert niya yung sunlight to energy, then i-charge niya sa battery, no? So from solar panel na breaker, papasok ang kuryente ng galing sa araw, then ipoprocess niya papunta rito sa breaker ng battery, then i-charge niya yung battery mo para magkaroon ng magkaroon ng kuryente yung storage niya, no? So pwedeng gamitin ng habang charging, then sa gabi battery na lang ang aasahan mo, no? Okay. So ang inverter naman natin, ito, itong inverter natin, ang trabaho naman nito ay i-convert niya yung 12 volts ng battery mo na 12 volts DC to 220 volts. Okay. Kung meron kang load na 220 o gusto mong gamitan ng 220 na appliances, no? So siya yung nagko-convert ng 12 volts to 220 volts. Okay. Pero meron client ako na gusto lang is 12 volts. So walang problema yun. Or iba, minsan naman may existing, wala nang problema sa akin yun. So ito yung setup niyan kasama tong inverter natin, no? So kino-convert niya yung 12 volts to 20 volts. Okay. So may power button yan dito, yan. Okay. Power button, then mayroong fault error, yung red.
blinking, then may buzzing din yan, ibig sabihin may error. Then yung green is good yung system natin. So ano may mga fault nangyayari dito. So pag high voltage, pinrocess niya rito, nag high voltage yung 12 volts mo. So mag-blink yan, then mag-buzzer. Okay? So ibig sabihin sobrang voltahe yung natatanggap niya, kaya isa-shutdown niya yung sarili niya. So kung sa low voltage naman ganun din, isa-shutdown niya rin yung sarili niya. So kailangan tama lang yung voltage na pumupunta sa kanya. Okay? So pwede namang maiwasan 'yon. Kung nakita mo sobra taas na ng voltahe lumalabas, kargahan mo ng load na mas mataas para mag-sustain yung battery natin. Okay? So ito yung outlet niya, then pumunta dito sa outlet natin na dalawa, no? So mayroong grounding din yan, so pwede laptop, no? So kabuuan yung setup ko na to ay para sa 100 watts na load, pwede no daytime, then 70 watts load sa gabi, depende sa battery mo kung gaano karami yung may store niya na energy, no? Yun ang itatagal niya. So itong green setup pwede sa LiPo4, lead acid, no? Walang problema. So mas mura ang lead acid compare sa LiPo4. LiPo4 is times 3 price. So syempre mas marami pa rin yung lead acid kaysa sa LiPo4 dahil nga masyadong pricey siya, no? So yun, ito yung kabuuan ng setup ko, no? Pang masa, no? So napakamura lang nito compare sa mga ibang solar system. So yun, so ang connection lang naman yan, napakadali lang yun, no? From solar panel, no? Dito solar panel, breaker solar panel, pupunta sa SCC, then pupunta dito sa battery. Okay? So dumali na pa ganun lang yan para mag-charge yung battery mo. Then yung LVD natin yan, so 12 volts input, galing yan dito rin sa ibabaw ng breaker ng battery, positive to negative o positive to negative, na yan, pumunta dyan 12 volts. Then output, pag nagkaroon ng output nga, na-connect na yung battery natin o na-reconnect na uli, magkaroon ng supply ito papunta sa relay para yung relay mag-close naman at magkaroon ng supply din yung inverter. So ang connection ng inverter yan, so red is positive, black is negative. Pumunta muna tayo sa positive, pumunta ron sa relay, then sa contact, then pumunta sa positive nito. Okay, yun lang. Then sa negative naman ng inverter, dumalo yan pag ganun, then papunta sa negative side din ng battery. So bakit lahat nasa ibabaw? So reversible nga, no? So for isolating lang to, kasi kung tutusin pwede namang walang battery o walang breaker talaga, no? So purpose ng main breaker natin ay for isolating. Okay? Pwede mong i-off, pwede mong i-on. Okay? So sa tripping, nagtitrip din yan kahit baliktaran, no? So yun. So ang breaker natin, ang main purpose ay isolating. Okay, so yun lang naman connection niya. Then ito sa outlet natin yan, ito is yan, outlet to inverter, no? Yan, plug to. So tatanong dito iba, bakit hindi ko daw nilagyan ng breaker, no? So for small setup lang to. Para sa akin, no need na ng breaker para sa mga small loads, no? Napaka minimal lang naman ng short circuit doon. Pero kayo masusunod, kung gusto niyo nang lagyan ng breaker, so isaksak nyo rito, then lagyan nyo ng breaker yung outlet nyo. Ang problema yan. Kasi kapag nilagyan ko pa ng breaker to, no? So mag-crowded na yung space ko rito, mawawala na. Okay. So yan lang masishare ko ngayon, mga ka-electrical. So kung gusto mo yung ganitong vlog, subscribe ka lang sa aking channel. Click mo dyan ang subscribe button, then click mo rin ang notification bell para updated ka sa mga video pang darating, no? So testingin natin ngayon, no? Lagyan natin ng supply na 12 volts. So yan. So meron ako mga video na for assembly nito. So kayang-kaya nyo gayahin to, no? So meron naman ako mga devices na pwede nyo bilan. Andyan sa TikTok ko, Ray Electrical TikTok shop, nandun sa showcase ko yun, no?
So mga legit yung mga seller natin doon. Okay. So power natin yung breaker ng battery. Okay. Yan. Breaker ng battery. Yan. So na-adjust yan kung hindi magkaparehas yung doon sa SCC natin. 12.5 volts. So sa SCC is 12.5 volts. Okay. Then power natin yung inverter. Yan. So yun, naka-green na yung inverter natin. So hindi lang makita. Hindi natin.